ako po ay na heart attack at ako po ay na angioplasty. Ano po? Sa heart center. At kung ako po ay pumila muna dahil magtitipid, baka nasa langit na ako ngayon. Kaya, salamat din sa Lord na i-provide po yung almost 600,000. Ano po? Pinasok po yung aparato rito. Nakikita ko, dahil ako naman yung pinakalmalaang, nakikita ko doon sa mga monitor. Wow! Ang daming parang mga, tawag dito, yung wire na maliliit, nakapasok doon sa puso ko, namomonitor ko. At sabi sa akin ng doktor, Sir, medyo mahirapan po kayo ng konting huminga. Ako may tangunan-tangulan. Ano po? Sir, sasakit po ang dibdib niyo, bubuksan na po natin. O nga, sumasakit. So mga kapatid, ano bang ibig kong sabihin? Kung ang Diyos talaga ay may plano pa sa buhay mo at hindi pa tapos, ano man ang kalagayan mo, bubuhayin ka pa rin sapagkat mangyayari yung pinaplano ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Salamat, ako'y buhay na buhay pa po. Salamat po at ako nga ay nagagalak sapagkat kahit pa paano nabibigyan pa ho ng pagkakataon makapagbahagi po ng salita ng Diyos dito po sa ating iglesia. Hirap. Siyempre, ano. Okay? So, pinanood ko po yung teksto ng yung preaching po ng ating bishop nung nakaraang unang linggo. At sabi ko, Bishop, ano po ba yung itatakel natin? Ang pinakatema po natin nitong buwan na ito is about reconciliation. Yung pinagkasundo tayo ng Panginoong Hesukristo sa Diyos Ama. Kaya meron tayong dapat tignan doon. At napakaliwanag nung ibinigay naman sa akin ng ating bishop yung kanyang outline. Ang unang ipinakita doon na ipinapaliwanag, our condition without Christ. Ano ba ang kondisyon natin nung wala pa si Kristo sa buhay natin? Doon, tinapik niya, lalaliman ko lang hihimayin ko lang ng konti yung sinabi ng ating bishop. Tapos, may condition in Christ. Kanina, may condition without Christ. Yung condition natin na wala pa si Kristo, ano ba yon? Napakaliwanag nung sinabi ng ating bishop, yung sinasabing salitang separation. Nahiwalay. Hindi tayo kabilang. Yun yung bibigyan natin ng diin ngayon. May condition without Christ, may condition in Christ. Nung si Kristo na nasa atin, and may condition in eternity sa hinaharap natin. So mga kapatid, doon pa lamang, kitang-kita ko na po yung magandang tinatakbo ng ating pinag-aaralan. At sana, ma-internalize natin ito at napakaganda. Ano po? So, pwede ba natin ilagay dito yung ating pinaka-text? Ang gagamitin ko pong teksto ay yung Ephesians chapter 2, verses 11 to 16. Dalawa po kasi yan eh. Colossians chapter 1, verse 19 to 23. Pero dito muna ako nag-focus. Ephesians chapter 2, verses 11 to 16. Ano ba ang sinasabi diyan? Pwede bang pakilagay dito, anak? Doon na lang sa likod. Alright. Para mabasa natin. Mahalaga na maintindihan natin yung ating pinag-aaralan. Okay? Medyo, habang inaayos po, sisimulan ko na. Ano po? Ano ang sabi rito? Sa chapter 2 ng Ephesians, chapter 2, verse 11, don't forget that you Gentiles used to be outsider or outsiders. Hindi tayo kabilang. Alright? Outsiders. Parang, andyan ba? Sabay-sabay nga tayo magbasa na lang, okay?
11, iba pala ang pagkakasalin, pero yun din yun. Sige po. Kasi ito pong dala kong Biblia ay New Living Translation. Ano po? So, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, ready, go! You are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision which is done in the body by human hands. Remember that at that time you were separate, from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenant of the promise, without hope, take note yun without hope, and without God in the world. Tuloy natin. 13. Now, in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near to the blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Tuloy. 14. Pakilakas. 1, 2, ready, go. Our peace. By setting aside and you out of the two thus making peace. Tuloy. Last verse. 1, 2, ready, go! In one body to reconcile both of them to God through the cross, by which He put to death their hostility. Panginoon, salamat po sa mga biyaya mo, Panginoon, may paliwanag ng maayos ang iyong mga salita, Panginoon, at matutunan namin para sa aming buhay pang-araw-araw. Salamat po, O Diyos. Gamitin niyo po ang inyong abang lingkod upang maging daluyan, Panginoon, ng iyong pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga nagtuturo po, tatlo po minsan yung dapat ninyong intindihin. Pag nagtuturo ang pastor, meron sinasabing preaching na directional. Tama? Pangalawa na preaching ng mga pastor, inspirational. Pangatlo po na tinatakil ng mga pastor, yun yung sinasabing doctrinal. Tama? Ulitin ko. Pag nagpipreach sa mga pastor, meron pong preaching na directional. May pinatutunguhan. Meron namang preaching na nai-inspire ka dahil doon sa mga accounts na kanilang tinatakil, nabubuhayan tayo ng loob. At meron namang tinatakil ang mga pastor na sa pamamagitan ng pundasyon ng ating pananampalataya, napapatibay yung ating katatayuan bilang Kristiyano, ang tawag doon, doctrinal. Okay? So, salamat po sa Panginoon. Nung ako po ay nag-aaral sa paaralan ng Biblia, ako po ay walang kamalay-malay. Talaga pong, kumbaga sa baso, walang kalaman-laman. Pero dahil sa mga karanasan, pagtuturo ng mga expert, yung mga sinasabing mga theologian, kahit pa paano nalagyan ng konti yung ating baso. Pero kaya nga tayo patuloy na nag-aaral, kaya pag ako humihingi po ng teksto, ng direksyon sa ating bishop, talagang mas maaga pa. Kasi una na akong natuturuan nung aking ginagawang preaching. Tama? So habang nagbabasa ako, hindi lamang kayo mapagpapala, ako rin napagpapala kasi nalalaman ko ngayon yung mga dapat nating malaman. Kaya po meron mong sinasabing extra reference book. Not only the Bible, but the background of the Bible na dapat nating tingnan. Now, ito po yon. So, katulad na sinabi ko kanina, tatlo pong maliwanag ang tinakil ni Bishop noong first Sunday. My condition without Christ. Binasa natin dyan. Tayo ay separated.
Tayo ay hindi kabilang outsider. Tayo ay walang pag-asa. Iyon ang ibig sabihin ng separation. At ihimay natin mamaya iyon. Pangalawa, yung sinasabi namang may condition in Christ. Nung tinanggap natin si Kristo, mayroon ang sinasabing reconciliation. Nagkaroon na tayo ng kaugnayan ng pagkakasundo sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. At yung pangatlo, may condition in eternity. Bagamat wala pa, ipinapasilip na sa atin kung ano ang magiging kalagayan natin sa hinaharap. So ganun po kalinaw. Kaya lang, kakalungkot lang isipin, maraming tao ngayon, hindi nasa loob ng church, kundi nasa labas ng church at nag-i-enjoy. Hindi alam kung ano ngayon yung kahinatnan sa kinabukasan. Kaya napakahalaga ng pag-aaral sa araw ng linggo. Now, sabi dito, ang itatakel ko po, ang pinakalaman nitong ating itatakel ngayon is all about, ano po, separation. Ano po yung separation? Reconciliation and unification. Ulitin ko lang yun ha. Yun yung pinakaloob nitong ating pag-aaralan. Tingnan natin yung sinasalitang separation, reconciliation, and unification. Pinagkaisa. Alright? Sabi rito, in the first 10 verses of Ephesians chapter 2, Paul discussed the salvation of sinners in general, but now he turned to the work of Christ for Gentiles in particular. Most of the covenant or convert in the Ephesian church were Gentiles, and they knew that much of God's program in the Old Testament involved the Jews. So, ibig sabihin, alam din ng mga Hintil na ang talagang merong malaking portion, malaking tawag dito, pagpapala, yung mga Hudyo. Kasi nasa kanila yung covenant. Sila ay chosen people. Ano po? Sila ay kakaiba. Tayo, separated. Walang pag-asa. Yun yung kalagayan natin. Kaya, hihimayin ko lang yung tinakil ng ating bishop. Sabi niya, may condition without Christ. At ang nilagay niya roon, separation yung una. Yung hostile pangalawa. Pangatlo, rebellion. Di ba? Pero bigyan natin ng diin, laliman natin ng konti, o himayin natin ng konti sinasabing separation. Pag sinabing separation, walang Kristo. Without Christ. Okay? Bakit without Christ? Nung unang panahon, ang mga Ephesian Christian, ano po, yung the Ephesian worship, the goddess Diana, and before the coming of the gospel. Ganun po. Itong mga ito, sumasamba kay Diana, hindi kay Kristo. Kaya nga po, karamihan ng convert sa Ephesian, mga Gentiles, hindi kabilang sa pinangakuan ng Diyos. At kasama tayo ron. We are also a Gentiles. Mga hindi Hudyo. Yun po yun. Number one, doon sa separation, walang Kristo without Christ. Okay? Nung hindi pa natin tinatanggap, hindi pa natin kilala si Kristo, wala tayong Kristo. Pero nung kayo ay naging born again, tinanggap ninyo si Kristo, nagkaroon na kayo ng Kristo. So yun yung kalagayan. Yung may condition without Christ, may condition in Christ. Pero dito muna tayo sa without Christ. Pangalawa, nawala tayo without citizenship. Binasa natin itong kanina. Hindi tayo kabilang ng mga mamamayan ng mga Israel. Hiwalay tayo eh. Pero magandang maintindihan natin yan. Kaya nga, God called the Jews and built them into a nation. He gives them His laws and blessing. Wala tayo niyan dati. Nasa kanila lang yung pagpapala. Sila lamang yung binibigyan ng importansya. Pero tayo, hindi.
Kakalungkot. Yun yung kalagayan natin without Christ. May condition without Christ. Without Christ, without citizenship. Pangatlo po, without covenant or covenants. Hindi tayo kasali doon sa covenant na ibinigay ng Panginoon kay Abraham nung unang panahon. Pero nung nandun na po sa chapter 12 ng Genesis, ano po? Anong sinabi ron? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, ang nagpapala sa iyo, pagpapalain ko. At yung sumumpa sa iyo, susumpain ko. Ituloy natin sa New Testament. Nagte-take note ba kayo? Ituloy natin sa New Testament. Napaagal lang ako. Galatians chapter 3, verse 29. Ang sino mang tumanggap kay Kristo ay tagapagmana rin. Ano po? Ng mga pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya napakaganda ng kalagayan natin, without Christ, in Christ, yun na yung mga dating wala, nagkaroon. Without Christ, without citizenship, without covenant. Sabi rito, while the blessing of the Gentiles is included in God's covenant with Abraham, Genesis chapter 12, 1-3, God did not make any covenant with the Gentiles nation. The Gentile were alien. The Gentile were alien. Tayo yung mga alien. Madali nyo maintindihan pagka sinabing alien eh. Yung mga nanonood kayo ng mga ET, yung mga ganon, di ba? Alien yun. Galing sa ibang planeta yun. Parang ganon tayo. Hindi tayo kabilang, alien tayo sa harapan ng Diyos. Alien and strangers. Pang-ilan na? Pangatlo, pang-apat na dapat nating makita kung tayo ay separate kay Lord without hope. Sabi rin kanina, kaya inulit ko yung basa. Without hope. Walang pag-asa. Kaya, kung tayo ay walang Kristo, walang silbi ang ginagawa natin ngayon. Magtutuwad ka man dyan, walang mangyayari. Dahil ano sinabi ng Biblia? Ano? Kung ito lang ang pag-asa nyo sa mundong ito, kayo na ang pinakakawawang nilalang. Kung hindi, nabuhay si Kristo. Eh, nakita natin after 3 days, nabuhay, umakyat sa langit, nakaupo sa kanan ng Ama. Wow! May pag-asa talaga tayo. Dati no hope. Pero without Christ, no hope. With Christ, may hope. Ayun yun. Dagdagan natin. People long to burst the veil and get some message of hope from the other side. But there was none. Kung babasahin natin yung 1 Thessalonians 4:13-18, it's all about doon sa mga nananampalatayang namatay. Sabi, huwag kayong umasta, nakatulad ng mga taong walang pananampalataya, walang pag-asa. Ang sabi ng Panginoon, kayong mga nabubuhay, hindi mauunang buhayin sa mga namatay na nanalig kay Kristo. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo at kayong mga buhay pa, hindi na kayo makakaranas ng kamatayan, kundi ang inyong katawang nabubulok, papalitan ng katawang di nabubulok. Now, again, without Christ, no hope. With Christ, may hope. Sapagkat napakaganda ng pangako ng Diyos. Tuloy natin, isa na lang sa separation. Kung wala kang Kristo, without Christ, without citizenship, without covenants, without hope, and lastly, without God. Wala kang Diyos. Kapag wala si Kristo sa iyo. The heathens had gods aplenty, as Paul discovered in Athens. Mababasa niyo yan sa Acts 17:16-23. The pagan, no matter how religious or moral he might have been, did not know the true God. Alam niyo kung sino ngayon yan? Sino ngayon yung mga iyan? Bigyan ko yung example. Ang maraming Diyos sa kanilang bansa ay ang Indian. Libo-libo.
Hindi nila nakikilala ang tunay na Diyos. Pati langaw, Diyos sa kanila eh. Yung mga hayop na mga baka, kaya nagkalat ang tayo sa kalsada, Diyos din. Biruin nyo yun. Hindi talaga nakikilala ang tunay na Diyos. Pero nung nagkaroon ng pandemic, ipinagtatapon nila yung kanilang mga Diyos-Diyosa. Sabi niya, humihingi kami ng tulong, hindi mo lang kami matulungan. Bakit? Hindi totoong Diyos. Pero tayong may mga tunay na Diyos, kahit na imposible, nagiging posible. Bakit? May Diyos tayong buhay. Lakasan nyo naman ang palakpak. Ako, para Amen? So, yun yung unang kalagayan. Kaya hindi ako maglalayo doon sa preaching ng ating bishop. Kumbaga, dinagdagan ko lang ng konti, hinimay ko lang. Ang naka-sub-point kasi sa kanya is separation. At naipaliwanag niya naman ang maganda yun. Alam mo naman, matalino yun eh. Ako naman ibaw dyan, bishop. Alam niyo po, galit na galit sa akin yan eh. Kasi tagapagturo ko yan eh. Ang kulit-kulit mo. Ako makulit. Kasi kahit paano po talaga, aminin ko naman, yung credit naman ibibigay ko sa kanya. Sa aming dalawa, pagdating po sa academically excellence, mas magaling sa akin yan. Kung siya 95, ako 94.5. Kaunti lang naman. Bishop, biro lang. Ako naman sabi nga ni Duterte, kasi nung tinatanong siya, nagagalit yung nanay niya, sabi niya, anak, bakit 75 lang ang grade mo? O, sabi naman ni Duterte nag-speaking, ako sinabi ng mama ko, bakit 75 lang? Sa akin naman, yung 75, tama na, pasado na yan. Anhin ko man ang 76, pasado na ang 75. Parang ganon. Ako po, kung sa kalagayan, parang ganun din, 75 siya, 85. Pero ganun pa rin, pasado rin, ano po? At least pasado, diba? Okay. Now, punta tayo doon sa sinasabing pangalawang punto ni Bishop, in Christ. Yung kanyang subpoint na po is all about reconciliation. Reconciliation. Kung babasahin natin yan, babalikan natin 13 to 18. Doon sa Ephesians, pinapaliwanag dyan kung ano yon. Ang sabi riyan, okay, babasahin ko na lang po. Wala naman siguro dito. Andiyan ba? 13 to 18 Okay, ang sabi rito, 13, para maintindihan natin. What God did for Gentiles. Ano bang ginawa ng Panginoong Diyos sa mga katulad natin? Bakit nagkaroon ng reconciliation? Dahil kay Kristo. Kaya ang sabi rito sa 13, himayan natin yung salita. But now, ngunit ngayon, but now you have been united with Christ Jesus. Wow! Yun nga sinasabi natin Doon pa lamang sa unang kwan, makikita mo na nakaugnay na kaagad si Kristo. Alright? Kaya napakahalaga, tandaan ninyo sa buhay ninyo, dapat nakaugnay sa atin si Kristo. Nakakonect. Inuulit-ulit ko po yung salitang Christian. Kapag hiniwalay mo yung Christ, ang natira ay I-A-N. Christian, separate yung Christ, I-A-N. Ano ibig sabihin? I am nothing without Christ. Kaya tayo tinatawag na Christian because of our relationship to Him. O dito ngayon, balikan natin dito. Ano sinasabi rito? Tignan natin. But now, you have been united with Christ Jesus. Once you were far away, sabi rito, from God. But now, you have been brought near to Him through the blood of Jesus Christ. Nakita niyo yung kagandahan nun? Palapakan naman natin ng Panginoon doon. Nang dahil kay Kristo, nang dahil sa dugo ni Kristo, dati malayo tayo, separated. Pero na-reconcile tayo dahil nung mamatay si Kristo, nilapit tayo ni Kristo sa Diyos Amang nasa langit. Yun, mga kapatid. Kung ihimayin ko pa yan hanggang 18, pinapaliwanag dyan kung ano talaga ang ginawa ni Kristo, kayo na lang magbasa. Ahaba pa Retailer naman yan na unawain nyo na lamang yung 13 to 18. Pangalawang chapter ng Ephesians.
Basahin nyo na lang sa bahay. Now, sapagkat lagi kong sinasabi yung with my condition without Christ, my condition in Christ. Ito naman, silipin natin to. Sa reconciliation, meron tayong dating kalagayan at bagong kalagayan. Okay? Para madali nyo maintindihan, hatiin natin. Meron sinasabing old position. Old position, dating buhay. New position in Christ. Isa-isahin natin uli sa reconciliation. Dati, babalikan ko lang, dito naman, sa una nating kalagayan, old position, without Christ. Wala tayong Kristo dati. Pero salamat, natagpuan nyo si Kristo ngayon. Ngayon, in Christ, sa ating Panginoon sa Kristo, new position in Christ. Basahin na lang natin. Uli, ito uli yung sinabi ko kanina. 2:13, but now you have been united with Christ. Kita niyo po yung ano? Kaya kung ulit-ulitin yung pagbasa, nandyan na rin yung sagot. Ito yung bago nating kalagayan kay Kristo. But now you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to Him through the blood of Jesus Christ. Mga kapatid, yun yung kalagayan natin dati. Dati nung wala tayong Kristo, separated. Nung na kay Kristo, nilapit na tayo ni Kristo sa Diyos. Yun yung ating new position. Pangalawang posisyon natin, sabi binasa natin kanina, alien. All position, alien. New position, a holy nation. Ito yung posisyon natin ngayon, a holy nation. Makipagbukas kayo sa aklat ng unang Pedro 2 verse 9b. Anong sinasabi diyan? New position yan. Yung old position, you are alien. But now in Christ, a holy nation. Babasahin ko po ha. Ang sabi rito, for you are a chosen people. Take note. You are a chosen people. You are royal priests, a holy nation. God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God. For the called you out of the darkness into His wonderful light. Mga kapatid, ang una nating kalagayan, alien. Pero ngayon, ano tayo? You are chosen people. Hello. Ang ganda pala ng kalagayan natin. Pinili na pala tayo ng Diyos. Chosen people, you are royal priest, a holy nation. Sabi diyan, God's very own possession. Hindi posisyon ha, possession, pagmamay-ari ng Panginoon. As a result, you can show others the goodness of God. For He called you out from or of the darkness into His wonderful light. Kaya nga, may nakalagay minsan sa binabasa natin, tayo'y hinugot, inilipat ng Diyos, simula sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan. And this is our position in Christ. Palakpak naman uli. Dadagdagan pa natin yan. Ano pa? Kung alien tayo, ang sinabi doon sa binasa natin kanina, strangers. Ano? Strangers. Pero kay Lord, ito yung kalagayan natin yung luma. Old position. New position. No more strangers. Sabi, no more strangers. Ephesians 2:19. Basa. Babasahin ko ha. Ephesians chapter 2:19. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's holy people. You are member of God's
family. Palakpak uli, Panginoon ko. Ang ganda-ganda ng kalagayan natin. Hindi na tayo stranger. Napakaliwanag ng sinabi, tayo ngayon ay no more stranger. Sabi nga ng Ephesians chapter 2, verse 19, ulitin ko ang basa. So now, you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's holy people. You are member of God's family. Praise God. Salamat. Kabilang tayo sa pamilya ng ating Panginoon. Kaya, ang sarap mag-aral ng salita ng Panginoon. Habang ako po ay inaaral ko, at ako doon, inspire na ako doon sa preaching ng ating bishop Pero habang hinihimay-himay ko rin, alam niyo po, nagmumukha akong genius kapag gumagawa ako ng sermon. Kasi hindi lang 3, 4, 5 na salin ang binitingnan mo. Meron ka pang mga libro, may mga ganyan. Tingin-tingin pa. Pag kinuna mo na, napakatalino naman ni pastor. Ang totoo nun, naghahagilap talaga ako kung ano talaga yung mensahe ni Lord. Yun ang kagandahan ng nag-aaral. Ano ha? Kasi bakit? Na-expound mo yung sinasabi dito. Kaya nakikita ko rin, nandito lang sa binabasa natin, kung hihimayin natin, nandiyan na ang sagot. Alright? So yun yung kalagayan natin. Ano una? Without Christ, in Christ. Alien, a holy nation. Stranger, no more strangers. Ito pa. Binasa uli natin ito kanina sa teksto. No hope. Walang pag-asa. Old position. New position. Ito yon. Called in one hope. Ephesians 4:4. Basahin nyo. Hindi may lalagay dito, ano? Sayang. Ephesians 4:4. Babasahin ko po. Nandiyan na ba kayo? Ang sabi dito, for there is one body and one spirit, just as you have been called to one glorious hope. Glorious hope for the future. Kung doon no future, kay Kristo may pag-asa. Amen? May pag-asa. Dahil napakaliwanag ng verse 4 ng chapter 4. For there is one body and one spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. Mga kapatid, sa hinaharap natin, napakaganda ng ating tinatanaw. Kasi pag sinabing glorious, pag in-expound mo yung glorious, napakalawak po. Bakit? Naku, pagkatalap-talap ng buhay natin doon. Dito kung may matalap na, matalap pa doon. Amen. Ba't tayo yung tumawa? Talap-talap. Alright. Amen? Napakaganda niyan. At ito pa po ang sinabi. Panghuli po, doon sa reconciliation, yung dati nating kalagayan at bagong kalagayan kay Kristo, na-reconcile tayo kay Kristo, sa Diyos. Panghuli rin, kanina without Christ, dito without God. Di ba? Walang Diyos. Kaya nga yung mga iba hindi kilala si Lord Okay. Basahin natin yung Ephesians chapter 2:12 muna. Basa. 12. Babasahin ko Without God, ito ang sabi. In those days, you were living apart from Christ. Ulitin ko 12. Without God. In those days, you were living apart from Christ. You were included or excluded from citizenship among the people of Israel. And you did not know the covenant. Iyon po ang kalagayan ng mga walang Diyos. Ulitin natin yung basa. In those days, you were living apart from Christ. You were excluded. Hindi kabilang. Okay? From citizenship among the people of Israel. And you did not know the covenant. Yan yung walang Diyos. Now, kung meron ka ng Diyos, ito naman yun. Without God,
the God and the Father of your Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 1, verse 3. Basa. Hindi tayo lumayo dyan. Verse 3. Ito naman yung kalagayan natin na kumilala kay Kristo. Okay. All praises to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in every spiritual blessing in heavenly realms because we are united with Christ. Kita nyo? Yun yung kalagayan ng ating posisyon natin nung una, nung wala tayo kay Kristo. Yung ating kalagayan ngayon kay Kristo. So, hindi ako lumayo doon sa tinatakil ng ating bishop at dito, lalo natin mapabibigyan ng tuon na kakaiba talaga pag malayo ka sa Diyos at kakaiba talaga kapag nasa Diyos ka. Pupunta tayo ngayon doon po sa sinasabing, okay? Nabasa natin yun, no? Pupunta naman tayo doon sa sinasabi nating unification. Pinag-isa na. Dati kasi hiwalay ang mga hintil sa mga Hudyo. Iba ang sa lupa, iba ang sa langit. Pero kay Kristo pinagsama-sama na yan. Okay? Isa-isahin natin. Konti lang yan. Unification, what Jesus and Gentiles are in Christ. Sinabi doon sa binasa natin kanina, one nation. Kung ang mga hintil ay hiwalay, hindi kabilang ang ating bansa. Pero sa ginawa ni Kristo, pinag-isa ang bansa. Unification yan. Na-unified tayo dahil sa kamatayan ni Kristo. Okay? Israel was God's chosen nation, but they rejected their Redeemer and suffered the consequences. Kaya tayo magpasalamat din. Kahit na negative yung ginawa nila, magpasalamat din tayo dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, umabot sa atin ang habag ng Diyos. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya, nailagay yung Romans 8:28, ang lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng lahat ng mga nagsisampalataya at kumikilala sa ating Panginoon. Kaya yung katigasan ng ulo nila, pinakinabangan natin. Bakit? Dati hindi tayo kabilang. Dati alien tayo. Hindi tayo bayan. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, nagitayong kabahagi ng katawan ni Kristo o family of God, naging nation tayo, naging royal priest tayo, lahat ng blessing ibinigay sa atin because of our Lord Jesus Christ na ating tinanggap. Amen? Pinagpapawisan ako. Sabi naman sa akin Ina, Pastor, mag-business na po kayo, basang-basa na kayo ng pawis. Buti na lang, nagdala uli ako ng damit yan. Kasi pagbaba ko rito, sana naman, Pastor, Bishop, sa susunod pag nag-preach na ako rito, centralize. Kalin, centralize yung butas. Hindi, magyayari po yun. Hinay-hinay, sabi nga ng mga Bisaya, hinay-hinay basta kanunay. Tama ba yun? Kanunay, di ba dahan-dahan? Lagi. Oh. Dahan-dahan lang. Hinay-hinay basta mabilis. Alright, salamat po sa Panginoon. Pangalawa, na unification na ginawa ng Panginoon, one family. Kanina, one nation. Bakit yun? One family. Through faith in Christ, we enter into God's family and God becomes our Father. This wonderful family of God is found two places, in heaven and on earth. Dito pa lamang, kaya tayo nagtatawan, brother, sister, kasi pamilya tayo. Whether you like it or yes. Sa iyo at sa gusto mo, kahit pangong ilong ko, kapatid nyo ako. Kaya nga nung ako sabi nung anak ko, maliit pa nung si Jamil Pa, may kamukha kang artista. Naku anak, sino-sino yung? Baka magandang lalaki naman. Pa, kamukha mo si Shanala. Ha! Bakit naman ako si Shanala pa? Napakarami naman pwede naman si Richard Gutierrez. Kasi pa yung ilong ni Shanala, pesngot. Yung ilong mo rin pesngot Oo nga naman kako. Pero alam niyo ba, blessing yan. Kahit na pesngot yan, malaki ang butas, madaling huminga.
Ay, kaya palakpakan natin ang Panginoon. Ano man ang itsura mo, blessing yan. Ano? Blessing yan. Alright? One nation, one family. Alright? Oy, Pastor Adolce, huwag kang tawad-tawad dyan, ha? Amen? One family tayo rito. Kaya si Bishop, nakikita nyo, kahit nandun siya sa, minumonitor ko, hindi lang ako nag-iin. Mga kapatid, kumusta na kayo dyan? Lubog na ba kayo? O sige, maglangoy na kayo. Lagi siyang nakamonitor. Bakit bilang ama natin dito sa iglesyang ito, palakpakan naman natin ang buhay ng ating Bishop Reden Padua at ng kanyang pamilya. Bakit? Concern sila sa atin. Kaya pagka kayo ay pinapakialaman, huwag mong sabihin ng masok yan. Concern si Bishop sa buhay ninyo dahil ayaw niya kayong mapariwara. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay. Kasama na rin ako ron. Huwag niyo akong ihiwalay. Bagamat ako'y medyo malayo. Kasama rin ako ron. Ano ha? Kasama rin ako sa pamilya ng TLCFII. III. Nako. Diba? Kaya nga may nakalagay dyan, TLCF, family. The living Christ, the family ko, nagkabuhol-buhol na. Ayun. Alam niyo na ba pala Pinahirapan niyo pa ako. Alright. Maliwanag ba yun? Sa unification, ayun, the living Christ family. Family Community Church International Incorporated dito sa bayan ng Libtong na may kawayan. Alright, napakahaba nun, One nation, one family. Mababasa rin natin yan, Kung titignan natin, sabi nga, dalawa yan, in heaven, in earth. Ephesians 3:15. Kung mababasa natin, basahin natin. 3:15. Basahin natin yan. 3:15. Ang sabi dyan, Ephesians 3:15. The creator of everything in heaven, in on earth. Si Kristo yon. Pinagsama na yung sa langit at sa lupa. Yung mga hindi Hudyo at mga Gentiles. So, we are one big family. Pangatlo po na dapat nating makikita, kung meron tayong one nation, one family, pero sinasabing one temple. One temple. Bakit one temple? God does not dwell in man's-made temple, including church building. Acts 7:48-50. Basahin nyo na lamang. He dwells in the heart of those who have trusted Christ. 1 Corinthians 6:19-20. And in the church collectively. Kaya nga nung sabi, don't you know that you are the temple of God? Ibig sabihin, isa lang ang templo. At ang templong yan, ikaw yan. Ikaw yan. Tayo yan. Tayo ang templo ng ating Panginoong Hesukristo. Nung tinanggap natin si Kristo, ang sabi ng 1 Corinthians 6:19, you are now, and your body is the temple of the Holy Spirit. Sige, palakpak pa uli. Okay. Hindi ko pala nasabi, banat ako ng banat. Ang atin po pinag-aaralan ngayon at tema about reconciliation. At ang gusto kong bigyang diin, yung ating our true identity in Christ. Yung tunay nating kalagayan kay Kristo. O sabihin na natin, new position in Christ. Or our true identity in Christ. Yung tunay na kalagayan natin kay Kristo. Amen? Ngayon, huwag tayong umalis ng Ephesians uli. Tignan natin kung ano bang ang kalagayan natin kay Kristo sa pamamagitan ng Book of Ephesians chapter 2. Book of Ephesians. Pero chapter 1, 2, hanggang to 5, tignan natin. Mag-take note na lang kayo. Our true identity in Christ, nabanggit ko na ito noon. Chapter 1, verse 3, we are blessed with every spiritual blessing in Christ. Nabasa rin natin yan. Yan yung kalagayan natin kay Kristo. Biniyayaan tayo ng spiritual blessing. Kaya nga po, kanina lang natutuwa ako kay Jolo. Huwag lalaki ulo mo Huwag lalaki ulo mo. Kanina napil ko talaga natutuwa yung kanyang pagpananalangin.
Palapakan natin si Jolo. Talagang, yung buhay niya, nung makilala ko ito hindi siya 75, 74. Ngayon, 75 ka na. Ang galing ng panalangin niya kanina, natutuwa ako habang nakaupo ako ron. Sabi ko, dinadama ko yung sinasabi ni Jolo. Talagang bukal sa kalooban niya na bagamat tayo'y may pagkukulang, tayo'y masama, tayo'y talagang marumi sa harapan ng Diyos. Sinasabi niya sa Panginoon, hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. Subalit salamat sa iyo, Panginoon, pag-ibig lahat niya. Natutuwa po ako. Bakit? Ganun dapat ang magiging ugali ng mga Kristiyanong sumasampalataya sa ating Panginoon. Tuloy mo lang yan magiging supervisor ka sa iyong pinagtatrabuhan. Alright? Number 1 yun Ephesians 1:3, we are blessed with every spiritual blessing in Christ. Ephesians 1:4, we are holy without fault. Take note. First chapter, verse 4 ng Ephesians. Anong sabi diyan? We are holy without fault. Aba, isang ka naman nakakita ng ang dami nating pinagdaanan, pero dahil sinabi ni Kristo na tayo ay holy at walang pagkakamali. Abay, pananampalataya natin. Bakit? Ang nakikita sa atin, hindi tayo. Yung dugo ni Kristo na nabubog sa krus ng Salbaryo dahil sa iyo, dahil sa akin. Yun yun. Alright? Dagdagan natin ang ating identity kay Christ. Chapter 1, verse 5 and 6. We are adopted as God's children. Adopted na tayo. Hindi man tayo Hudyo, kapag ikaw inadopt, legal. Alright? Tayo ay adopted na mga anak ng Diyos. 1:7. Our sin are taken away and we are forgiven. Ang sarap. Tinanggal na yung ating mga kasalanan at tayo ay pinatawad na. Yan yung kalagayan natin kay Kristo. Napakaganda. Chapter 1, 10 to 11. We will be brought under Christ's authority. Kaya hindi na tayo kung saan-saan pupunta. Tayo ay kay Kristo lamang. 1:13. We are identified as belonging to God by the Holy Spirit. Ang unang tatak ng mga Kristiyano, whether you like it or not, yung banal na espiritu na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Iyan ang ating tamang identity kay Lord. Dagdagan pa natin. Okay? 2:6. We have been raised up to sit with Christ in the heavenly realm. Ulitin ko, 2:6. We have been raised up to sit with Christ in the heavenly realm. Idugtong natin to sa preaching ni Bishop. With my condition without Christ, my condition in Christ, my condition in eternity. Uupo tayong kasama ni Kristo doon sa kalangitan. Ikaw at ako, mga kapatid, sama-sama tayo na kasama ni Kristo na pinaupo sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Sarap! Kaya habang inaaral ko ito, natutuwa ang puso ko Natutuwa ang puso ko, Lord. Ang ganda ng mga pangako mo na dati kami ganito po, pero ngayon ganito na kami. Salamat, Panginoon, dahil sa hinaharap, pinapakita mo na sa amin kung anong magiging kalagayan namin. Kaya sa tinakil ni Bishop, ano po yun? Sa tinakil niya doon sa eternity, anong sabi doon? Will be made perfect. Tama, Bishop? Will be made perfect. Will glorify God. Wala na tayong gagawin doon kundi pagpuri na magpuri sa Diyos. Kaya kung mababasa nyo sa Revelation, wala nang ginawa ang mga tao doon kundi holy, 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 holy. Puri na lang ng puri sa Diyos. Wala na tayong gagawin doon. Hindi na kayo kakain. Busog na kayo lagi sa harapan ng ating Panginoon. Tuloy natin yung ating identity kay Christ. 2:10. We are God's masterpiece. Naalala ko ito nung binigay sa akin ni Bishop. Nandun po tayo sa kabila. Bishop, anong pangalan nun? Doon sa kabilang church natin doon, sa loob ng garden, ito yung kanyang binigay na preaching sa akin noon. Ipinakita kung gaano tayo kaganda na tayo ay masterpiece ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, pag masterpiece ka, pinaghirapan ka, nililo ka, inayos ka, para ikaw ay maging dakila. So, ganun po ang mga kalagayan natin. Ang sarap naman sa Panginoon. Well, ay, hallelujah. 2:13, Ephesians, we have been brought near
to God. Nabasa rin natin kanina yan. 3:6, we share in the promise of blessings through Christ. 3:12, 3:12, we can come boldly and confidently to God, into God's presence. Hindi na tayo mahihiya. 5:29 to 30, we are member of Christ's body, the church. Ito po ang ating kalagayan, mga kapatid. Ngayon, may gusto po akong ipabasa sa inyo. Basahin itong gusto kong iwanan sa inyo. Wala man kayo na naalala rin sa sinabi ko. Ito, dapat ilagay nyo sa isip nyo. Pwede bang basahin natin yon? Okay? Colossians 3:1 to 3. Colossians 3:1 to 3. Sabay-sabay natin basahin. Okay? Sa susunod, hanap na tayo ng mag-ooperate ng habang nagpipreach, i-encode na lang yung mga main point, sub-point. Madali naman. Palakihin mo, anak. Itayo mo, anak. Ang ating dangal. Nakahiga ang ating dangal, anak. Ayan. Bumalintong na, anak. Ayan na. Ano yan? Yun ba yun? Colossians 3:1 to 3. Sabay-sabay tayo, 1, 2, ready, go! Set your heart on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. You died, and your life is now hidden with Christ. Christ in God. Mga kapatid, anong ibig sabihin dyan? Dapat po, maiba po ang ating pananaw. Ang sabi dyan, we must think like God thinks. We must see ourselves as He does and fix our mind on Him. Tandaan niyo po ito. Isang punto ito na dapat nating ilagay sa ating isip. Sabi ko nga, kalimutan niyo na yung sinabi ko kanina. Pero ano po ang mensaheng itong ibig sabihin? Ang ibig lang sabihin ito, renew your perspective. Baguhin natin. Ayusin natin yung ating pananaw. Kung ang pananaw mo sa simbahang ito ay para lang masaya ka at nakikita mo yung iyong, alam mo na, baguhin natin yung pananaw dyan. Kaya tayo nagpupunta sa simbahang ito para maintindihan nating mabuti yung plano sa atin ng ating Diyos, na tayo ay mga anak ng Diyos. Ulitin ko, ang mensahe dyan, sa text, sa talatang yan, renew your perspective. Baguhin natin yung ating pananaw. Kung dati dumarating ka ng 9:30, gawin mo ng 9. Manalangin ka na rito. Hindi ko naman sinabing late Advance nga kayo Pero kung makakarating kayo ng 9, umupo kayo dyan, manalangin kayo, hingin ninyo ang presensya ng Panginoon, mabago ang inyong pananaw. Alright? Mabago ang ating pananaw. In all aspect of your life, you have to apply it. I-apply natin to. Baguhin natin. Kung ang tingin natin, secondary lamang ang church, si Kristo, gawin natin una, si Kristo. Kung ang pag-aaral ng salita ay parang napipilitan ka, baguhin ang pananaw. Unahin, bigyan ng pansin. Natutuwa ako. Nakamonitor ako. Raymart, mga kapatid, Pastor Bal, nakamonitor ako kahit di ako nag-i-in. Wow, nakakatuwa mga kapatiran doon. Mga kapatid, done for ganito, done. Get it's done. Sabi nga ni Bayani Fernando, lahat nayayari kaya gumandang mangyayari din dito sa atin. Lahat ng bagay magiging maayos kung magpapatuloy tayo. Magtulungan po tayo. Renew your perspective. Basa ulit, basa. Basa, pangalawa. Pangalawa, Galatians 2:20. Na, andiyan ka na? Andiyan ka na ba? Pambira, napakabilis mo ngayon naunahan mo ako. Alright. Basa ulit tayo mga kapatid. Basa. 1, 2, ready, go. But Christ who live in me, in the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Nako, ano kayang ibig sabihin dyan, mga kapatid? Sabi dito nga, we must let go of old patterns. We will never live in an empowering way if we hold on
to our old self, our old baggage, our old citizenship. We must die on the past. Anong ibig sabihin dyan? Release your past. Huwag na kayong multuhin ng inyong mga nakaraan. I-release nyo na ang sarili nyo sapagkat napakaganda na ng pangako ng Diyos. Makakasama natin Panginoon, uupo tayong kasama ang Diyos, kasama natin siyang maghahari. Kaya kayo ngayon, bago na talagang nilalang, mananagumpay kayo. Kaya mayroon tayong, we are more than conqueror. I'm a conqueror, I'm victorious, I'm reigning with Jesus, I'm seated heavenly places with Him, for the kingdom of God is within me. I know no defeat, only victory. Kabisado ko pa, ano? Ngayon ang kalagayan natin. We are more than conqueror. Kaya anong dapat natin gawin? Release your past. Nabasa. Panghuli po. Gusto kong magtapos dito. Pakibasa uli. Mahaba-haba ito. Magsasawa kayo ng kababasa rito. Ephesians chapter 1:3 hanggang 14. Anak, andiyan na uli. Okay? Sabay-sabay tayo ha. Kayo na lang pala kasi maingay itong mic eh. Para marinig ko yung boses ninyo. Ephesians chapter 1:3 to 14. 1, 2, ready, go! Praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ. In heavenly realm, with every spiritual blessing in Christ, For He chose us in Him for the pinili na tayo. To the praise of His glorious grace. Tuloy, which He has freely given us in the one who loves. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. He loves on us with all wisdom and understanding. Tuloy. He made, sige, lakasan, ministry of His according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. In Him, we are also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Okay? Tuloy! Kaya hindi na sabay-sabay. 1, 2, ready, go! In order, the gospel of your salvation, when you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the price of His glory. Okay? Hanggang doon lang ba yun? 14, ano? Mga kapatid, ulitin nyo na lang yung basa sa Tagalog sa bahay ninyo. Conclusion yan. Conclusion yan kung ano yung kalagayan natin. Now, anong ibig sabihin yan? We drift when we lose sight, sabi nga rito, of why God left us on earth. Our goal is to participate in God's redemptive plan for the world. If we embrace purpose, we gain power. Mga kapatid, anong pangatlong R yan? Ano yung unang R? Renew your perspective. Pangalawang R, release your past. Pangatlo po, remember your purpose. Alalahanin ninyo kung bakit kayo sinilang. Kaya nga kung nabasa nyo yung purpose-driven life, may purpose po ang buhay natin. Ikokot ko lang uli si Rick Warren. Sabi ni Rick Warren, the greatest tragedy in your life is not death, but life without purpose.
So lahat tayo, may purpose ang buhay natin. Ang purpose ng buhay natin, makasama natin ang Diyos na umupo doon sa kalangitan. Our condition in eternity, tayo ay pagpapalain, pagpapahingahin, at lahat na ng blessing mapupunta sa atin. Magandang umaga po, pagpalain tayo ng Panginoon. Our true identity in Christ. God bless you. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Surprise, Pastor John. Oh.